dali magbiyahe from Manila hanggang dito po sa Quezon kasi talagang binabawal po talaga. At alam ko kahit dito hindi rin sila pala tumatanggap. Diba? Pero ngayong gabi, salamat dahil nagkasama-sama po tayo. Amen. Sa gabing ito, ang ating pagsasama-sama ay tayo po ay gaganap o tinatawag natin maggugunita tayo doon sa ipinag-uutos po ng ating Panginoon Kristo. At yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Tayo pong lahat ay bilang Kristiyano ay inutusan talaga bilang isang Kristiyano. Inutusan tayo ng ating Panginoon Kristo mula sa kanyang mga apostol, mga alagad na sabi niya, ganapin ninyo ito bilang pag-ala-ala-ala sa akin. Siguro alam ko naman na alam niyo yung kwento sa ating Panginoon. No? So bakit itong Communion to 2022? No? Kasi year 2022 na yan. Ibig sabihin ang Communion po ay ginaganap na po yan mula pa sa unang century. Mula pa doon sa pagkatapos ng ating Panginoon Kristo at doon sa kanyang mga alagad na mga apostol, ginaganap po nila yun. Ay kailan po pabuhay namatay ang Panginoong Kristo? 33 and a half namatay siya. So kung 33 and a half, year to 2020 na tayo ngayon, it's 2,000 years. So yearly, ginaganap po ito ng mga apostol noon. At nung nangawala yung mga apostol, ginaganap po ito ng mga Kristiyano taon-taon. O, teka, bakit taon-taon? Kasi yun po yung utos talaga na ang pagkukumunyon, hindi po ito araw-araw na tulad ng ginaganap ng ibang mga kaibigan natin, kaiba nating pananampalataya. At yung iba naman every quarterly. Sa Roman Catholic Church, parang araw-araw, di ba? Araw-araw tuwing may misa. Ganyan. Sa denomination naman, at sabi as open, kung kailan nila nararamdaman na gusto nila mag-communion. Halimbawa, yung pastor sa denomination every month, ginaganap nila. Yung iba naman po every quarterly. Tapos yung iba naman po, katulad natin, once a year. Pero, kung talaga pong aalamin natin, ano po ba talaga ang original, ano po ba ang original practice ng mga apostles about communion? No? Yung original practice. Ang original practice nito, once a year. Yan po yung original. At ang pagganap po nito, tulad na nakikita nyo po sa lamesa ito, tinapay siya na niluto, pero wala po siyang yeast. O yung tinatawag sa Bible pampaalsa. Libadura. So wala po itong halo. Papaliwanag ko po yan. Tapos itong nakikita nyo ngayon po wine, hindi to basta alak lang, kundi red wine. Red po kasi may tinatawag sa pula. Yan, tracks na yun. Yan yung papaliwanag ko namin. So, yung original practice ng mga apostles, once a year. Yan yung totoo. Yan yung tama. So, ginaganap ito once a year, physical. Pero, meron tayong pagganap ng communion, spiritual. At yun yung tama araw-araw. So ano naman yun? Yun yung ginagawa natin kapag tayo ganito sa family natin tuwing dapit hapon. Tuwing ganitong oras, from 6 hanggang paakyat ng oras, ginagawa ang pagtitipon ng bawat pamilya. At sila'y gumaganap ng komunyong spiritual. Yun naman yung spiritual food. So, ito yung pagkain spiritual. Yan yung word. Tinatawag po na word of God. Salita ng Diyos. Yan po yung pinagpipira sa perso ng bawat membro ng pamilya. At nag-gather sila, nag-cell group sila tuwing hapon yun. At yan ay ginagawa ng mga Kristiyano ng unang pamamaka. So merong pagganap na
original na once a year, ito yon, physical. O literal, ano? At merong ginaganap na spiritual, ito naman ay daily. Daily yan. Okay po. So, papakita po ako ng proof o evidence na yan ay ginaganap ng mga Joanna, bigyan mo silang tracks para makita nila yan. So, unang basahin natin Baka may ganyan pa. sa Exodus chapter 12. Ito yung ginagawa nila Kristo. Bago si Kristo ipinako sa krus, Ayan. may ginagawa silang Kaya share na lang. na pagkain, umpa. Na ito ay sa matandang panahon pa. Ibig sabihin sa Israel, nung sila ay nasa Egypt, bago sila palabasin ng Diyos, Share na lang. sila ay nagkaroon ng tinatawag na pagtitipon sa bawat pamilya. So, meron kayong Lord's Supper. So, Lord's Supper. Sulat po, Lord's Supper. Lord's Supper. So, mahalaga ng Lord's Supper niyo. Lord's Supper. Okay, basahin natin ang Exodus chapter 12, verse 8. At i-connect natin itong Exodus 12, verse 8 sa Matthew chapter 26, verse 17 up to verse 18. So makikita niyo, puntahan niyo yung, meron po kayo? Meron kayo? Doon sa original practice sa gitna po. Andun na meron. Joanna. So, Exodus 12, verse 8. Sino ba, Sister Maybelline? Pwedeng pakibasa, Sister Maybelline. Exodus 12 verse 8. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy, at tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Nung gabing iyon ang sabi. Kasi yung gabing yun, yun yung gabing, huling gabi nila, nasa lugar sila ng Egypto. At sila ay palalabisin ng Diyos papuntang lupang pangako. So nasa loob sila ng Egypt, at sila ay naging alipin doon, pero yung gabi yun, huling gabi yun, palalabasin sila ng Diyos para sila ay maging malaya. Malaya na sila kasi ang Israel sa time na yun, alipin sila. Pinalipin sila for almost 430 years sa lugar ng Egypt. So mahabang kwento yan, ano? Pero yung gabing ito na binasa natin sa Exodus 12, ito yung gabi na sila'y bago lumabas, may ipinag-utos ang Diyos kay Moses na gawin ninyo ito. Ano yun? Bawat pamilya ng Israelitas ay inutusang magkatay ng hayop na susunugin. O yun yung kordero, no? Pagkatapos may tinapay, na yung tinapay, katulad dito, walang libadura. Tapos bukod dun sa karne na sinunog, na handog o hain, nilagyan pa yun ng mapapait. Ang sabi dun, di ba? Nilagyan pa siya ng mapapait. Herb. No herb. Yun ay may mga significance, may mga kahulugan yung mga bagay na yun. So, inutos ng Diyos kay Moses, nung gabing yun, gawin nila yun. So, ginawa nila yun. At ang sabi, kailangan magkatay kayo ng hayop. Ngayon, paano natin makikita itong pula? At sabi nga kung magkatay sila ng hayop, ang dugo ay ipahid doon sa pintuan ng Hamba. Ngayon, bakit kailangan ipahid yung dugo sa pintuan? Kasi, ang sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, darating yung anghel. Yung anghel na kamatay dito sa part na ito. Kaso, mahaba ito eh. I-summarize ko na lang. So, darating yung anghel na kamatayan ng gabing yun. At ang bilin, sa pagkatay nyo ng hayop at ipahid ninyo ang dugo sa hamba ng pintuan. Darating ang anghel, makikita niya. Yung pintuan na yun na may dugo sa hamba, sabi ganun, kung may dugo, yung panganay ay maliligtas. Subalit kapag wala yung dugo sa hamba, ang panganay ay mamamatay. Kaya, yung bansang Israel, yung lahi ng Israel sa pamumuno ni Moses, nang ito'y sinabi niya, ayon sa utos ng Diyos, iyon ay kanilang sinunod. Kaya lahat sila nagkakay.
Tapos nagluto sila ng tinapay. Ngayon, habang sila ay kumakain, pababa na yung anghel. Kwento ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ano? Nang bumababa yung anghel, espiritu ng anghel, papunta na doon sa lugar ng Egypt. Dahil ang Egypt, wala naman silang mensahe. Hindi rin sila naniniwala nung sinabi rin ni Moses. Dahil Egyptian sila. So, ang tanging naniwala yung lahi ng Israel. Kaya nung bumaba na yung anghel noong gabing iyon, at nadaanan yung mayroong dugo sa hamba, sabi nga nun, pass by. Passover. The death will pass by. Passing by. Kaya ang ibig Passing sabihin by. ng, Passover. ang ibig sabihin ng Passover. over, ano yung ibig sabihin ng Pass. Passover? Passing over. Paglampas. Passing over. Di ba? Passing Over. over. So sa Tagalog nito, tinatawag ito na Pascua. Pascua. Pesach in Hebrew. Ibig sabihin niyan, passing over. Dumating yung anghel, bumaba, at kung may palatandaan na siyang dugo, lalagpas siya. So ano ba yung anghel? Dala niya yung salot ng kamatayan. Ngayon, alam niyo nangyari dun sa mga pamilyang walang dugo, at yun ay sa kalagayan ng mga Egyptio. Alam niyo, nung dumating yung anghel at tinamaan yung mga isang bahay nandun, sumigaw yung isa. Sumigaw yung pangalawa. Sumigaw ang sisigawan na sila bawat daan. Na kung may panganay na naroon, bagsak agad yun. Patay. Bubulain din. Sabog yung dugo. So hihiyaw sila dahil yung panganay na patay. Could you imagine isang bahay? Bigyan ko na ng baba. Dito sa kapitbahay na ito, wala nang tao dyan, di ba? Halimbawa may tao dyan. Sumigaw dyan ng di patay, di ba? Sisigaw yun, di ba? Ah! Ganyan. Ano ang tawag doon? Yung nakakatakot na maririnig nila, yung panahon nila Moses, kagimbal-gimbal yun. Kasi bakit? Narinig nila may sumisigaw doon. Narinig nila may sumisigaw doon. At buong bayan ng Egyptian naghihiyawan na. May imagine nyo kung gano'ng nakakatakot yan. Pag may namatay, buong bayan ng Egyptian naghihiyawan. At sila Moses at yung mga Israelitas, nasa bawat tahanan, naririnig nila. At natatatak sa isip nila, sa puso nila, na ang Panginoon pala pag namarusa, nakakatakot. So, ano yung nagsalba kila Moses doon sa Israelita? Yung instruction ng Diyos. Ano yung instruction? Magkatay sila ng isang handog na tupa at yung dugo ay ipahid sa hamba. Bilang isang tanda na sila ay may tinanggap at sinunod na utos. Mahalaga ba ang utos? Mahalaga. Kaya, diba, pag tayo tinuturuan, may sinasabing sa atin na ganyan, isang paraan niya ng utos na kailangan sundin. Kasi kapag ito'y binaliwan na natin, may dumarating sa ating mga sakuna. Yan na yung, kung minsan, di ba, may darating sa atin na hindi natin inaasahan. Ganun yung pag-violate doon sa utos ng Panginoon. So, itong Israelites na sinasabi ko sa inyo, nung gabing yun, talagang naghiyawan ng buong Egyptian. At natatak sa puso nila na dapat talagang sundin natin ang Panginoon. Umiiyak sila Moses. Bakit? Si Moses, alam natin ang kwento sa nakakaalam sa Biblia, na si Moses ay naging bahagi ng Egyptian. Tama? Dahil nung maliit pa siya, dinala siya at inalagaan siya ng isang princess na Pharaoh. So, lumaki siya ng Egypt. Kaya hindi masaya kay Moses na hindi siya nagsasalita. Habang naririnig niya mga Egyptian, hindi siya natatawa. Umiiyak si Moses. Parang Bakit? pamilya na rin. Nahahabag din si Moses. Kahit sila hindi mga Yun Israel. ang nagpalaki sa kanya kasi. At saka yung mga Israelitas din, mga may kaibigan ng mga Egyptian yan. May mga malalapit sa kanila na Egyptian. Kaya nung gabing pinarurusahan sila ng Diyos dahil wala silang tanda, kaya nahahabag din sila dahil hindi nila pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya itong ginaganap natin ay ginaganap nila Moses noon at sa mahabang panahon hanggang sa dumating si Kristo, ginaganap pa rin yun. Isang katunayan na si Kristo gumaganap. Baka ito. Matthew chapter 26
Basahin natin ang verse 17 at saka 18. Verse 17. Sige. Nang unang araw ng mga tinapay na walang libadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus. Nagsisipagsabing, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Pasko? Verse 18 ba? 18. Verse 18. At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon sa iyong bahay, magpapasko ako, pati ng aking mga alagad. Yun. So, nung panahon ng gabing iyon, si Kristo, bago sumapit yung Passover, no? Si Kristo ay gumanap. Ito yung Passover. Si Kristo ay gumanap a day before. So, kung ito yung Pasko at ito yung tumama na Friday, so, a day before, si Kristo gumaganap pa nung yung ginaganap nila Moses na naghahandog sila ng, Pasko. sabi magkakatay, di ba? Sabi magkakatay sila ng isang tupa at kakain sila ng tinapay na walang libadura. So, bago mangyari yung Friday, a day before, Thursday. one day ahead, ay kumain si Kristo ng kordero at saka tinapay na walang libadura. Ngayon, anong sabi? Yung gabing iyon ng verse 18 yung binasa natin, ano? Tuloy natin ang basa. Verse 26, verse 19. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus, at inihanda nila ang kordero ng Pasko. Okay. So verse 20. Nang dumating nga ang gabi ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang 12 alagad. Tuloy, 21. At samantalang sila'y nagsisikayan ay sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Then 22. At sila'y lubang nangamanglaw at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, ako baga Panginoon? Tuloy. At siya'y sumagot at sinabi, yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan ay siya rin magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Tatapwat sa aba niya ang taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon nang hindi na siya ipinanganak. So ituloy natin sa 26. I-jump natin ang 26. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Tuloy sa verse 27. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa karya ng aking Ama. Ayun, salamat. So, kung gabing yun, ang ginaganap ni Kristo at kasama niya yung mga alagad, yung ginaganap mula dun sa Egypt. Yung kinuwenta ko kanina. Yung pinagpapatuloy ni Kristo yun. Pero, kaya tinawag na Last Supper kasi yung pagganap nila ay huling hapunan. Kaya tinatawag na sa Bible ang hapunan, ang Banal na hapunan. ang banal na hapunan ng Panginoon. Pag sinabing banal na hapunan, hindi po umaga. Hindi po ginagawa ng mga Kristiyano noon yan, pagkatapos ni Kristo ng mga apostol, itong tinatawag na banal na hapunan, hindi po ginagawa ito ng may daylight. Sa hapon talaga. Sa hapon talaga. Pag sinabing hapon, nagsisimula ng alas 6. Kaya, kung merong gagawa ng banal na hapunan na may liwanag, tayo na po yung isip. Hindi yun ang original Practice. dun sa Lord's Supper. So, anong sabi? Hapunan. Ano ba kitibayan natin hapunan? Meron. Bakit? Meron kasi si Apostol Pablo, naniwala po ba tayo si Apostol Pablo ay alagad ng Diyos? Amen. Alagad siya kasi siya sumulat ng 14 na sulat. At siya'y kinasihan ng Diyos. At meron siyang binanggit tungkol dito sa pinag-aaralan natin o buksan natin. So medyo lang tayo, Bible study lang kasi para at least maunawaan talaga natin. Unang Korinto 11. Buksan natin. 1 Corinthians 5 verse 8.
1 Corinthians, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Sa 2, kayo'y aking pinupuri na sa lahat ng mga bagay, ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Ayan, may sinabi si Apostol Pablo na iniingatan ng mga Kristiyano noon ang mga turo na gaya ng ibinibigay ko sa inyo. Okay, tingnan natin kung anong turo yan. Datapwat 3, ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So pinapakita dito ni Apostol Pablo yung subordination, yung paano dapat nakikita yung pagpapasakop dyan. So tuloy, aral yan, turo yan. So italon natin sa, doon din natin medyo mahaba-haba yung aral na yan eh. Sa verse, punta tayo sa verse 17. Sino pwede magbasa? Sige, sister. 17. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangangagkakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Paliliwanag natin yan. Apostol Pablo, dito sa binasa ni sister sa 17, datapwat sa mga tagubilin na sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangangkakatipon hindi lalong sa mabuti, kundi lalong sa masama. Ibig sabihin, yung binasa natin kanina na aral, marami yun eh. Yung subordination, yung tungkol sa kasuotan, hindi ko lang tinas yung sa ano ng babae, sa kuwan ng lalaki, hindi ko lang tinas, nalalabag yung utos. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Ang utos ay mahalaga, tama? Kaya ang sabi dito ni Pablo, na meron silang nalalabag sa pagkakatipon, lalo na kung nagkakatipon. Ibig sabihin, pag nagkakatipon pala, kailangan eksakto tayo. Kailangan tama ang pagtitipon. Kasi kung hindi, sabi ni Apostol Pablo, nakakalabag tayo sa harapan ng Diyos. Kaya, ituloy natin sa 18. Sino pwedeng magpatuloy? Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyo mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala. Hindi daw pwede sa loob ng iglesia, iba-iba yung ating paniniwala. Kailangan nasa iisang katotohanan tayo kung tayo'y magkakatipon. Kung merong nakatayo dito at nangangaral ng tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nagkakaroon sa kaisipan natin ng mga ibang kaisipan. Lalo na kung aral. Labag. Hindi pwede. Kaya sa pagtitipon na ito, dapat iisa ang nagiging kaisipan natin upang maging katanggap-tanggap ang ating pagtitipon. Kasi bawal po yung nagtitipon, iba-iba. Alam niyo ibig sabihin, di ba? Sa kanya sa kanya. Hindi pwede. Kailangan isa tayo. Okay? Sabi niya, lalo na binanggit ni Pablo, sapagkat unay nababalitaan ko nagkakatipon sa iglesia na ay meron sa inyong pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. 19. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napapatunayan ay mahahayag sa inyo. Kaya, inilalantad ni Apostol Pablo dito, iniisa-isa niya, nilalantad na yung katotohanan, lalo na sa pagtitipong ginagawa natin ngayon. Mapapansin natin yan, didiretso ni Pablo. Sa 20, kung kayo nga ay nagkakatipon, ay hindi kayo maaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. 21. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Bakit? Ibig sabihin, dapat may kaayusan dapat ang pagtupad nito. Dito sa kwento ni Apostol Pablo, nangyari kasi dito. Hindi gaganapin nila ganitong oras. So yung ibang mga kapatid na galing kung saan,
maaaring galing sa hanap buhay sila, dumating sila sa pagtitipon na sobrang gutom. Ang nangyari, itong tinapay ay nilagtakan. Itong alak ay nilago. Nalasing. Ibig Kakalat. sabihin, pag ginawa nila yun, na hindi nila binibigyan ng tamang kahulugan, nagkakasaan na puso. Saan? Sa katawan ni Kristo. So, dapat kapag kinakain po natin ito, dapat ang isip natin nasa wastong paktukan. Para hindi tayo magkasala. Basahin natin. Kaya dito nililinaw na ni Pablo. 20, saan yung pinasa natin? 22. Sino pwede magbasa? Si Ate Mila. Hindi kita mapapahiram ng salamin ko eh. Si Bea, ikaw, Sister, Bea, Bea. Sister Bea, meron? Sa 22. 22 bata. Ano, wala ba kayong mga bahay na inyong mga kanan at naiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ang aking sasabihin sa inyo, kayo ba Inaayos ni Pablo yung mga maling taktuhan. Kaya ang sabi nito, binanggit niya, wala pa kayong mga bahay. Ay sabihin ni Pablo, ako sana kayo pupunta, dapat may laman na yun. Upang hindi ito, sabihin, nangyari kasi doon, talagang kinain, inubos, tinira lang ata isa. Tapos ang Tinira ng iba. dami nila, magpapartik na lang sila ng kurot-kurot. Yung iba. Yun. Tapos yung alak, nagtira na lang siguro, kakapraso. Kaya, galing sa fasting. kaya kasi hindi po tama yun. Dapat ginaganap ito ng wasto. Okay, 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ang gabing iyon, yan sinasabi ni Pablo, siya'y ipinagkanulo at dumampot ng tinapay. Okay, ito yun. Tapos, sa 24, at nang siya'y makapagpasalamat sa kanya, ay pinagputol-putol niya at sinabi, ito na yung utos, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. At sabi diyan sa sunod, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Utos hindi. Pag sinabing gawin ninyo ito, utos hindi. So kung ikaw ay Kristiyano, kung tayo Kristiyano, hindi pwedeng hindi kagaganap. Okay? Pero, kailangan ang pagganap, wasto. Okay? Ngayon, tuloy natin. Medyo, baka, makikita niyo yung pahayag ni sabi ni Pablo, kung ano yung tinanggap ko, ibigay ko sa inyo. So, katotohanan, kapahayagan yung binibigay sa isang wastong paraan ng pagkain at pag-inom ng alak. Okay. 25. Sino pwede? 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito At kayo'y magsiinom bilang alaala sa akin. So, ang gagawin natin ngayong gabi, may tinapay tayo, meron tayong atas ng ubas na alak. Ito ay bilang pang-alaala kay Kristo. Nabasa na ba yung 26? Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So kapag nagpapartake pa lang tayo nito, sabi ko ito ay regular practice. Ano daw? once a year. Yun ang totoo Pag ito ang gagawin natin, hindi pwedeng sa susunod na buwan gagawin ulit natin. Kailan natin tuwing gagawin ito? Once a year? Tuwing ganitong panahon. Ano ba yung panahon natin? Diba? That is April. Si Kristo Holy ay Week. pinako. Kaya meron tayong tinatawag na Holy Week. So nag-start ng Sunday, Palm Sunday, yung pagpasok ni Kristo, may palaspas, di ba? Pagdating ng Lunes, magsisimula na yung kahirapan ni Kristo.
Sisimula na yung hanggang sa darating na yung Friday. Okay, so kaya may Holy Week. So gaganapin ito once a year at the month of April. Alam na natin ha. So paghahandaan natin, pag-partake natin ito mamaya, sa susunod na darating na taon, hindi na year 22, year 2023, paghahandaan natin ito. Kasi sabi ni Kristo, sabi ni Pablo, sa utos ni Kristo, gawin niyo ito bilang pag-alaala natin. Okay, 28. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Medyo bumibigat na. At saka kumain ng tinapay at uminom ng syaro. Ibig sabihin, huwag tayong magpapartake ng tinapay, iinom tinapay na walang libadura, iinom ng katas ng ubas na siyang alak, na hindi natin sinisiyasat ang ating mga sarili. Paano pagsiyasat? Sa Katoliko, di ba, merong tinatawag na Nagko-confess. kumpisal. Bago sila kumain, sinasabi, this is the body of Christ. Ano sabi ng tao? Amen. Bago sila mag-partake niyan, ano sinasabi? Mangungumpisal muna. Tama? So, tama din yan, ano? So, sa atin, bago tayo kakain ito, kailangan sisiyasatin natin ating sarili. Ngayon, ano ba yung pagsisiyasat natin? Magbabaliktad lang tayo sa buong isang taon. Kung mayroong mga lakad tayo na hindi wasto, hindi tama, may mga nagagawa tayong pagkukulang, kasalanan, hindi naman tayo exempted yan. Tama? Nobody is perfect. Pero tandaan lang natin, ang kasalanan na nagagawa natin dapat hindi intentional. Pag sinabing intentional, hindi Sinasadya. sinasadya. Yung nagkasala tayo na alam natin at planado natin, that is intentional. Medyo mabigat yan. Pero nakapatawa din ko siya. Pero wag lang natin sasanayin ang sarili natin na gawin ang gawin yon. Kasi minsan may pagkakasala tayo, may pagkakamali tayo, hindi mo natin sinasadya. Dala ng ating laman. Kainan, bilang tao, may mga weakness tayo. Minsan nasagit, naglalakad tayo, nag-iisip ka ng maganda. Biglang nabundol ka ng isa. Tapos, uminit sa ulo, tenga mo, nakapagbitaw ka ng puto kong sinta. Hindi mo yung sinasadya. Nadala ka ng iyong emosyon. Maling emosyon kasi sa sitwasyon. So yung gano'n sinasabi natin, nagkasala tayo, pero hindi mo sinasadya. Kung minsan napitik mo yung tenga, kung medyo mabigat-bigat, nasampal. Sabi ka, di mo Kristiyano, anong ba? Hindi maganda, di ba? Bilang tayo Kristiyano. Pero dahil nga hindi natin sinasadya, yung bagay na yon ay pwede natin ihingi ng tao sa Diyos. Okay? Bago tayo mag-partake. May nasabi tayo nakaraan, may nagawa tayo nakaraan, meron tayong mga napag-iwanan pa sa matagal na panahon, nakatago pa dyan, ay kailangan pinutay. Kailangan ihingi ng tawag din sa Diyos. Kailangan i-release at ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, may ginawa siyang hindi maganda sa akin. Talagang hindi ko siya makapatawad. May ganun ba? Talagang hindi makapatawad. Hindi, bilang Kristiyano, minsan nakakapagsalita tayo ng ganyan. Pero tulad ni Kristo, sabi niya, Lord, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin siya. Kung si Kristo nagawa ng patawarin, tayo rin. Ilang pagtupad natin ito. Kung meron man nagkasala sa inyo at mabigat ang kanilang pagkakasala, patawarin natin. Natin tayo magpahingin. Kasi bakit? Bakit natin kailangan gawin? 29. Sino pwede magbasa? Itong dahilan. Verse 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ang hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mabigat, diba? Kung hindi niya Ang dahilan. Ay. Kaya, kung hindi natin kayang patawarin ng tao, doon ang parte. Pero mamimiss mo pabibigyan ng parte. Kaya ang kailangan, ngayon pa lang, before na mag-partake tayo nito, kung nagkasala sa inyo at mabigat ang kanyang nagawa, tatawarin mo. Kasi sa bakit? This is the body, a symbolical body of Christ. Sabi ni Kristo, ito ang aking katawan, ito ang simbolo ng ating dugo na siyang pinagtubos.
itinubos tayo ni Kristo. Kung tayo itinubos, may kasalanan ba tayo? Wala. Meron din. Pinatawad ba tayo? Hindi. Tinatawad. Kaya, pag magpapartake tayo nito, kailangan magkaroon tayo ng clearance. Okay? So, kung talagang hindi mo kaya, do not partake. Do not partake. Pero kung kaya mo, kaya naman. Hindi ba natin kaya patawad? Kaya hindi. Kaya. Baka naman, Lord, pinapatawad din sa bukas, hindi na. Patawad. Pag nagpatawad tayo, talagang patawad. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon, kung pinatawad mo ang iyong kapatid sa kanya kasalanan, ano raw sabi? Ang kasalanan mo ay Patatawarin. patatawarin ng Diyos. Tanong, kung hindi man tayo nagkasala sa kanya, nagkakasala tayo sa iba, di ba? Ang sabi, pag hindi ka nagpatawad doon, hindi ka patatawarin. Kung pinatawad mo siya, kung may nagawa ka kanino man, sa asawa mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa kaibigan mo, kung saan man, nagkasala ka sa kanya, patatawarin ka. At pag nag-partake ka ngayong gabi nito, hindi ka makakarusahan. Okay, so, bakit? Sabi ganun, 30, tuloy. Dahil dito, tuloy. Sino pwede magbasa? Dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktan at hindi kakaunti ang mga tutulog. 31. Sa tapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Ayun. Diba? Natapwat sa 31, kung ating kikilalanin ang ating sarili, yun yung pag-research sa ating mga sarili. Yung pagkilala sa ating sarili. Panginoon, sa ating sarili, Panginoon, sa ating kalooban, marami po akong pagkulula. Maamin. Maraming tayo. Maamin ka ng kasal. Puno ako ng kahinaan, O Diyos. Marami kang kautusan na hindi ko po susunod. Ama, patawarin ka. Patawarin ka ba ng Panginoon? Patawarin ka ba ng Ama? Patawarin ka. Basta, sabi dito ni Pablo, marunong tayong kumilala sa ating sarili. At kung ating gagawin yun, sabi, hindi tayo kahatulan. Ano yung hatol? Maghuhukom yan. Hindi tayo masasalang sa paghuhukom. Bakit? Dito pa lang, tuwing magpapatipon tayo, ito, maganda to. Pag tuwing magkakatipon, lalo na pag-Sunday, no? Meron tayong sasama-sama pagtipon. Bago kayo pumunta dito sa bahay, parang lumuhod ka na, humingi ka na sa Diyos. Para pagdating sa fellowship, malinis ang iyong kaluluwa, ang iyong puso, nahaharap ka sa Panginoon. Mahirap po kasi humarap sa Panginoon na may dalahin tayo. Nakabigatan. So, sabi dito, at tapat kung ating kikilalanin natin sarili, hindi tayo makatulong. Dahil bakit? Sarili natin nakatulan natin. Merong talata si Apostol Pedro. Gusto kong isipin, hahabulin ko lang. Unang Pedro 4:17. 4:17. Verse 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ibang helyo ng Diyos? Diba sabi? Saan daw nagsisimula, Brother Benedict, ang paghatol? Sa bahay ng Diyos. Nagsisimula, kailangan nagpapahatol tayo sa salita ng Diyos. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos at hindi na baga parang kinukorek ka sa iyong kamalian, magpahatol tayo. Aminin natin kung talagang nagkasala tayo, nagkamali tayo, at ipagsisi natin sa Diyos yan. Patatawarin tayo ng Diyos. Makakatulan yung kasalanan na yun at iwawaksi ng Diyos yan. Okay, so balikan ko yung sabi rito sa 32 ng 1 Corinthians, last verse dito. Datapot kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Yan ang paghuhukom. Kaya ginaganap natin ang bagay na ito na literal communion ay bilang paghahanda at paglilinis
hanggang sa Panginoon ay darating. Nahanda natin ang ating sarili. So, babalikan ko yung Lord's Supper, hindi na basa. Papakita ko, itutuloy ko yung Lord original practice, hindi ko na masyadong paliliwanag. Ano yung kasunod ng original practice? Unleavened bread sa ilalim. Ano yung kasunod ng unleavened bread? Red? Red grape. Okay, red grapes wine, di ba? Ito yun. So yung original pala na pagtupad ng mga apostol, kailangan katas ng ubas. Meron bang kukumunyon, di ba? Meron. Ano raw? Whiskey. Yung iba, ano daw? Coke. Meron juice. Meron juice. Grape din. Meron juice. Yung nabibili sa tindahan na sa shape, pwede na raw yun. Tama ba yun? Mali. Mali po kasi may instruction. Yes, tama. So yun ang tipo ng bread ay blood. Nabasa na natin sa Matthew 20. Yung grape, vine. Yung wine can be drunken. 1 Corinthians 11. Hindi ito yung lasingan, Kasi once na uminom ka ng alak, magkakaroon ka talaga ng stimulation. Pero hindi ka lasing. At tipo yun ng Holy Ghost, na kapag ikaw ay napupuspos ng Espiritu Santo, para sabi ng Biblia, nalalasing ka sa Espiritu. Okay, so sunod, ano sabi? Third, 1 cup. Tatlo to. Pwede Ang naman. original talaga is 1 cup. Pero para matupad natin tatlo, ang gagawin natin? 1 cup in 1 household. One household. 1 household. So gagawin natin, hahatiin natin. Pero kung ganito tayo, isa lang yan. Okay? So dahil tatlo to, hahatiin natin. Magiging one household yung bawat. So, mamaya, may cell group tayo, at kung yun ang household, dapat may tatayo dyan na isang mature. Nakakaalam sa yung parang okay? So, di-divide natin mamaya 3. Sunod, 1 cup in 1 household. Next, in like manner of Christ's supper meal and breaking bread, ano daw ang gagawin natin? Breaking bread and sharing them. Mag-sharing tayo. While we are partaking this unleavened bread and red wine, ang gagawin natin habang natin kinakain ito. So, ano natin, demonstrate natin. Ang pagkain ito, pipirasuhin niya. Hindi susubo Hindi gano'n Kukunin, tapos pipirasuhin. Tapos saka kakainin. Tapos, hindi tayo cadence, hindi tayo sabay-sabay. No, hindi gano'n. Habang nagsisharing, sabi rito, in like manner, Christ supper meal and breaking of bread. Sharing the cup. At sabi, tayo, habang iniinom natin, habang kinakain natin, nagsishare tayo. Meron mamayang mga booklet, o kaya yung mga dating mga mensahe na pwede nyo ibahagi. Kahit yung lumang dating mensahe. Next, coincide with Passover and unleavened bread. Same night. Kaya sabi ko kanina, hindi pwedeng May araw. May liwanag. gabi. Kasi ginanap ni Kristo ito gabi. Pwede kasi Kaya pag sinabing Okay lang. banal na hapunan, hindi pero inabot ko ng hapon. umaga. Namin Tama? Pag sinabing banal na hapunan, hapon. Hapunan, kumakain ng hapunan. Okay, so hindi ko na papaliwanag yung sa baba, yung consubstantiation, yung death, resurrection, yun ang tayo show, the second coming, and reminds the tribulation. So ito yung mensahe kanina doon sa Exodus, so medyo mahaba na yun. Okay, so bago tayo mag-partake, ulitin ko, itong tinapay, unleavened bread. Ang sabi, take this, sabi ganun, ito ang aking katawan, sabi ni Kristo. At ito naman, ang Simbolo. alak na siyang aking dugo, sabi ni Kristo, na siyang naging covenant of the new testament. Ibig sabihin, dugo ang siyang pinagtugos. So this is not literal Jesus Christ. Ito ay symbolical. Bilang paggunita natin. Year once a year. Okay? So salamat sa gabi ito. Nagkasama-sama tayo. At from malayong lugar, from Manila, naparito po kami talaga sa puso ko at sa aking pamilya. Na this day, itong araw na ito, ay talagang itinuring ko na special na makasama ko kayo. Salamat sa Panginoon dahil
pinagbigyan niya tayo, nakita-kita tayo. At sa mga susunod, kung wala man kami dito, at gaganapin nyo ito, kung ano yung nakita nyo ngayong gabi. Okay, so palakpakan natin pa.